Pinakamurang street naked bike sa 200cc category. Sa halagang 150,000 pesos, meron pala dito sa Pinas. Check out this KTM Duke 200 Classic Orange Black 2023 model. Sulit ba? Roll intro. Speaking of price, meron po silang special promo para sa bike na ito. From 178,000, ito ay mabibili mo na lang sa presyong 150,000. Ang laki ng discount mga master. And by the way, 2023 model nga pala ito at nabili ng may-ari this April 2024. In spite of this big margin of price, the question remains, sulit ba ito? Tara, alamin natin kung ano ang kanyang specs and safety features. By the way, bago ang lahat, special shoutout muna sa sexy hunk actor si Edward Collins ng Gobjen, si Jepoy Roble. Shoutout sa'yo, master. Unang tingin mo pa lang sa motor na ito talagang napaka-aggressive niya. Sports bike ng datingan. Legit na head turner sa daan. Poging-pogi siya at mostly metal ang motor na ito and that is why mabigat siya. Let's go sa kanyang dimensions. Ang motor na ito may bigat na 154 kilograms, ground clearance na 170mm at mataas na seat height na 830mm. Sa height ko na 5'6", medyo tingkayat na ako. So di ito friendly sa mga may height na 5'5" pababa. Actually bagay na bagay ito sa mga matatangkad ang height. Sa makina naman ito, meron itong 199.5cc fuel injected engine, 4-stroke, single cylinder, dual overhead cam, 6-speed transmission, liquid-cooled, na kayang mag-produce ng maximum power of 26 horsepower at 10,000 RPM. At maximum torque na 19 Nm at 8,000 RPM. Talagang napakalakas ng makina nito mga master. Meron itong fuel capacity na 11 liters at fuel consumption na 35 kilometers per liter. Aba, pwede pala ito pang daily. At meron itong record din na top speed na 145 km per hour. Napaka-solid. Dumako tayo sa kanyang design. Ang nakapag-head turner talaga sa kanya ay ang kanyang unique na kulay. Kasi bihira ka lang makakita ng orange na motor actually. At talagang tatak KTM signature nila ito. Unusual ang kanyang frame design kasi nasa labas ito at kitang-kita pero bagay na bagay naman sa kanyang build. Naka-powder coated na ang paint nito at ang chassis ay steel trellis ang frame na usually makikita mo ito sa mga big bike category. Gusto ko ang design ng kanyang handlebar. Simple lang pang upright ang position. Sa kanyang control dito sa kanan ay meron itong engine kill switch. Meron itong available switch slot din, depende kung anong ilalagay mo. At start switch niya. Sa kaliwa naman ay meron kanyang high and low beam switch, signal switch at horn. Plus grippy na handle grip. Sa kanyang susian naman ay ordinary key lamang ito at with lock na. Pagdating naman sa kanyang mga ilaw, patulis ang design ng kanyang headlight and sad to say hindi po ito LED but halogen type. Mas maganda kung magdagdag na lang ang may-ari ng ilaw dito or MDL para mas maliwanag especially paggabi. LED ang mga signal lights niya fortunately. Sa kanyang front suspension, ito ay gumagamit ng White Power Apex USD upside down fork na kilala sa pagbibigay ng excellent damping results at outstanding response and usually ginagamit din ito sa mga street big bikes. Sa baba nito ay meron itong malaking 300mm disc brake, 4-piston bi-brake caliper na equipped with ABS. Sa mags ay naka-orange pa din ito, cast wheels with 10 spokes na may sukat na gulong na 100/70, rim size 17, MRF tubeless tires. Dumako naman tayo sa kanyang likod. Ito ay gumagamit ng White Power Apex rear monoshock at preload adjustable ito. So pwede mong i-adjust depende sa bigat na kailangan mo. Meron din itong tire hugger sa likod. Equipped with ito with 230mm disc brake with 1-piston bi-brake caliper. Of course ABS ito no. So technically naka-dual channel ABS po ang motor na ito. So asahan natin na napaka-smooth ng braking power nito po. Meron itong sukat sa gulong na 150/60, rim size 17, MRF tubeless tires. Napaka-solid din kanyang swing arm ano? Pang racing talaga ang design. Pagdating naman sa kanyang upuan, napakalambot po nito mga master.
At naka-split type pala ito, so pwedeng umangkas po si OBR. And by the way, naka-matte finish po ang upuan, so napaka-grippy nito sa mga puwet natin during sa long rides. Okay sana kung merong maliit grab bar sa likod, no, para merong hawakan si OBR. Meron itong patulis na rear fender sa likod na naka-LED ang kanyang taillight at LED signal lights. Meron din itong plate light at saka plate holder. Pagdating naman sa kanyang exhaust system, naka-underbelly po ito at pakinggan po natin ang kanyang tunog. So napaka-solid po and crisp ang kanyang exhaust sound at talagang halatang malakas ang torque nito. Quality din ang kanyang footrest. Meron din itong malaking radiator with cooling fan para alaga ang makina natin against overheat. So I think yun ang lahat ng mga specs and safety features niya, no? Try naman natin i-road test and let's see kung anong impression natin. Ang lambot ng gears niya, mga master. Solid ang kanyang shifting. And by the way, when it comes to riding position, naka-upright position po tayo ngayon. Actually, di naman siya talagang mangalay, pero I don't know during long rides. Napakalambot talaga ng kanyang mga upuan, sinasabi ko sa inyo. And let's test ang kanyang braking power. Ayun. So napaka-smooth din, ano? And of course, what to expect sa mga naka-dual channel ABS. Ito naman ang kanyang busina. So malakas na din, ano? Actually, napansin ko lang, ma-vibrate siya during low gears, but when it comes sa third gear pataas, okay naman, smooth na naman siya, no? Siguro ganyan talaga kapag torque yung makina niya gamit mo, ano? Well, this engine is a 6-speed transmission and pagdating sa 6 gear, actually ramdam mo pa rin ang lakas niya, no? Meron kasi ibang motor na patay na yung 6 gear and this engine really performs exceptionally. And now, let us give a conclusion with this street bike. Pagdating sa kanyang engine performance, di ka naman po mabibitin sa lakas at bilis nito kasi 200cc na po ito. Kung speed naman ang pag-uusapan, meron itong top speed of 145 km per hour and with a fuel consumption of 35 km per liter. And frankly speaking, pwede po ito pang daily. Kung safety features naman ang pag-uusapan, naka-dual channel ABS na po ito for smooth stopping power. Naka-apex shock for both front and rear for better damping and handling experience. At meron din itong wide tires for better cornering. Kaya sa presyong 150,000, para sa akin po, value for money na po ito compared sa mga ibang motor. So I think yun na lahat ang specs and safety features po niya para sa motor na ito. And kita-kits po sa susunod na vlog natin. This is Joe Motology and ride safe po sa ating lahat.